Okay, good morning to everyone. This is Justin Talk News PX. At before we start, I would like to request press the like button. Then try to share this video to your friends, and of course, if you are new to this channel, subscribe naman. Okay. So itong nangyayari sa Senado during the pre-trial conference between the prosecution of the House of Representatives at ang defense lawyers ni Pipinay Sara ay marami tayong may bibigay na komento. So, dyan sa ating topic nakalagay na napakahina ng ebidensya na linatag ng prosecution team as expected, kasi doon pa sa Committee on Justice sa House of Representatives during the impeachment hearing, the presentation of the two impeachment charges against VP Inday Sara, nakikita na natin ang kahinaan ng kanilang mga charges. At ito lumabas ngayon dito, in actuality, dito sa impeachment trial ng Senado. So, pag uusapan natin yan, then ang other topic na pag-usapan natin itong nangyaring mass shooting diyan sa Tacloban, sa isang high school diyan sa Tacloban. So, ano ba yung mga bagay na parang nakaligtaan ng Department of Education? Kasi hindi lang kapulisan na may concern nito, or the municipality or the city kung saan naroon itong eskwelahan na to. But generally, it is covered by the policy at mga dapat na gagawin ng Department of Education sa lahat ng mga eskwelahan na mayroon dito sa bansang ito. This should be the principal concern of the Department of Education. At sa tingin natin, under the leadership of Secretary Angara ay nawala. So, i-discuss natin yan. So, ang una natin i-discuss, ito ang nangyayari dyan na marking ng mga evidences during the pre-trial conference dyan sa Senado between the prosecution and the defense lawyers of VP Inday Sara. Bakit nasasabi nating napakahina ng mga ebidensya as manifested dyan sa mga actuations both on the side of the prosecution and the lawyers, the defense lawyers of VP Inday Sara, at saka sa mga observation, hindi lang tayo, but a lot of trial lawyers na talagang bihasa na dyan sa mga trial na yan, definitely dyan sa impeachment and in other court of laws na outside of the impeachment trial. Nakikita natin ang isang manifestasyon na napakahina ng ebidensya kung yung pinipresenta mong witnesses or mga ebidensya ay gagawing witness din at ebidensya ng kalaban mo. So, dyan pa lang nakikita ng defense lawyers na may butas yung ebidensya mo at mahina yung mga testimonya ng mga witnesses mo na pwedeng baliktarin at ibabalik doon sa witness mo. So, yun ang dahilan na ginamit yung mga witness mo against yourself, against doon sa prosecution. No? Kaya,
Kung ipresenta nila si Madriaga, gagawin nilang witness si Madriaga. Kasi alam nila na maraming butas ang presentasyon, ang testimonya ni Madriaga. At maraming kasinungalingan, madaling pasubalian at mapatunayan na ito ay mga hearsay lang sa pamamagitan ng presentation ng other witnesses na would corroborate na yung mga sinasabi ni Madriaga ay puro kasinungalingan gamit si Madriaga. So nakita natin. So ganyan, isa sa mga manifestasyon na talagang mahina ang kanilang ebidensya. So parang linuluto sila sa sarili nilang mantika. Nakita natin na mahina rin talaga ang prosecution. In fact, doon sa pre-trial hearing, sino bang namayagpag doon sa side ng prosecution? Di ba yung mga private lawyers nila? Sila si Hapunan ba yun? O Kapunan? At dapat naman magbibigay lang sila ng mga advice as a private lawyer na kinuha para kukonsultahin kung meron silang mga gustong malaman sa batas. Hindi sila mismo ang maging actively participate in that pre-trial conference. Sabagay, there's no role naman na nag-prohibit, but delikadisa dictates itself that you should prohibit yourself as a lawyer, as a private lawyer, from participating in this kind of activity in a pre-trial conference. So, kitang-kita natin kung gaano kahina yung mga prosecution team na nandyan sa Kongreso, na hindi talaga sila bihasa sa mga trial processes. So, kaya kumuha sila ng mga trial lawyers, which I doubt also the capability nito ni Kapunan at yung dalawa pang. They are not at par with the defense lawyers of VP Inday Sara na talagang mga bihasang mga abogado. To say the least, kikita naman natin ang track record. So, marami silang gustong gagawin. Ito si Neloistro. Tulad ng gusto nilang pabuksan, isubpena ang box kung saan nandoon yung tax payments ng mag-asawang VP Inday Sara at si Man Scarpio. Doon pa lang sa pangyayari sa Kongreso during the Committee of Justice hearing, ayaw nang pumayag ng BIR. Ang sabi ng BIR, the only entity sa ating pamahalaan na pwedeng magpabukas ng yung box na yan kung saan yung mga tax payments ng isang individual ay ang Korte Suprema in a court case at ang impeachment trial court. So, bakit sila nagsupina to open the box? Alam naman nila na against yan sa tax code natin. And in fact, manifested by the disagreement or the denial or what had happened on the Committee on Justice. Na ayaw talaga pumayag ang BIR na commissioner na buksan yan because against yan sa tax code at pwede siyang mademanda yan kasi nakasaad sa batas na ang impeachment trial court lang at ang Supreme Court ang pwede magpabukas niyan kung merong questions about sa taxes ng isang individual. Kung
titingnan natin, maraming mga individual nagkaroon ng deficiency ng payment ng kanilang mga taxes. Kaya nangyari silang nagkaroon ng mga tax cases. So, diyan, nagrepresenta ang BIR. Kung totoo bang merong deficiency ang payment or non-payment. O, it is the time na pwedeng buksan ang tax payments o mga record ng isang individual taxpayer for that matter. But in this case, wala namang natuklasan na non-payment or deficiency in payment ang prosecution na pinipresenta nila that necessitates the opening of the tax record of BP Inday Sara and Mans Carpio. Oh, that's the first reason. It's against the law, the tax code ng BIR. Mismong BIR ang umayaw. So, ito, gusto lang nilang linlangin ang Senado sa tingin nila kung malinlang nila na buksan nila yan. But, hindi pumayag ang defense lawyers. No, hindi pumayag. So, hindi mo mabubuksan yan. Meron silang objection to the opening of the tax record of BP Inday Sara and Mans Carpio. So, hindi yan cannot be marked as evidence. Kasi solid naman ang reason ng defense lawyers ni BP Inday Sara. Pangalawang reason, the tax payments, tax record of BP Inday Sara and Attorney Mans Carpio dates back to 2007. 2007 they filed their taxes and it is recorded included in their tax records. We should remember, or the prosecution should remember, that nagfile sila ng kaso of impeachment of BP Inday Sara during his vice presidency incumbency, and it happened starting from 2022 June up to this time. It should cover only that period. Bakit isama nila yung 2007 which is included in that record? So kung buksan mo yan, madama yung other records which is in violation of the law. At pangatlo, the only court or entity of the government or branch of the government who have the right to open the box of that tax payments is the impeachment trial court. So dapat hindi sila magsupina to open or to mark that as an evidence. Kung ang impeachment trial court ay magsabi na buksan yan, but sa tingin ko it will go on a very long debate kasi it will be a precedent not only in impeachment cases but in other cases outside dyan sa impeachment case na yan. For instance, kung payagan yan, pwede na yan isa-cite dyan sa mga mismong mga senador right now who are implicated in the flood control controversy na buksan ang kanilang mga tax records. Papayag ba sila yan? In case kung papayagan nila yan. So, for instance, kung darating ang time na si BP Inday Sara ang maging presidente, or kasi I never have in my mind na ma-convict nila si BP Inday Sara in this impeachment. Not only because of the number of senators, but sa ebidensya. Kung gagamitin niya against them, hindi nila makikita ang future. O kahit nasabihin natin, hindi si Inday Sara, BP Inday Sara ang maging presidente, which is remote by 2028. Hindi ba sila mababahala na this can be used against them? Na yung mga tax record nila
without an impeachment can be also used against them to open the tax payments that they have nung nanungkulan sila bilang isang governor, bilang isang mayor, bilang isang congressman. Di ba sila ma-worried or mababahala or matatakot sa mangyayaring yan kung hindi nila pigilan yan? At unang-una, walang katunayan na there is a violation. You should cite first na nag-violate si BP Inday Sara. Ang ibig mo ba sabihin na merong ill-gotten wealth dahil dyan sa hindi pa nyong nakikita na mga tax payments? O ang ibig sabihin ninyo na idideklara ni BP Inday Sara kung siya ay nagnakaw na taxes niya yan? So hindi ko maintindihan. So ganito ang basihan nila sa ill-gotten wealth. Yun, na nandyan daw sa salin at nandyan daw sa BIR tax payments, tax record. Ganun ba? So, minsan matatawa ka, minsan maiinis ka kasi pinipilit na nila ang isang bagay na hindi naman mangyayari. So dito sa another topic, itong regarding sa sheriff. Ano bang apelyido ng sheriff na gusto nilang gawing witness against BP Inday Sara, which is kung titingnan mo ay purely propaganda lang, political propaganda to diminish, to demonize BP Inday Sara na siya ay isang what we call this temperamental or hindi nakakontrol ng kanyang sarili or violent person. Yan ang gusto nilang ipalabas para i-connect nila doon sa threat na sinabi nila na grave threat or grave threat against doon sa tatlo na threat from the grave naman yun. Madaling yun, i-disprove. So ito yung isa sa mga propaganda na gusto nilang ipalabas ngayon. Kaya pinilit nila itong sheriff na binugbog daw ni BP Inday Sara dahil nga gustong kausapin ni BP Inday Sara before that demolition na hindi naman sinunod ng sheriff na yan. Nakikiusap si BP Inday Sara pero tuluyan pa rin niyang dinimulis. Sabagay, ginampan niya ang kanyang trabaho, but merong mayor nakikiusap para hindi maging violente yung demolition na yun. So anong sabi ng sheriff ngayon? Sabi ng sheriff sa Tagalog, English ang sagot niya na ayaw niya ma-involve. Please don't involve me in this political controversy. Parang ganon ang sinabi niya. Dahil siya second grade appointed ng Supreme Court. So, ayaw niya mag-witness. So, yun ang problema ng prosecution. Nauna muna ang propaganda. Nauna muna ang media bago makipag-usap doon sa witness. So, yun ang nangyayari. Nagsasabi sila kaagad sa press kasi naisip nila malaking bagay ito. Propaganda ito against BP Inday Sara. Kaya ibalik natin. At unang-una 2008, 2007 yan nangyari. O anong year ba yan? Before his incumbency as Vice President, which is hindi kasama dyan sa impeachment case supposed to be. Dahil gusto lang yun yung sirain at pababain
ang rating ni BP Inday Sara sa mata ng publiko na hindi naman ninyo maggagawa at hindi mangyayari. But instead, tumataas pa ang rating ni BP Inday Sara sa sobra ninyong paggigipit na ginawa kay BP Inday Sara. So, umayaw. So, wala na kayong makukuhang witness. I don't know kung pipilitin ninyo. At tatanggapin ba yan as witness na before the incumbency as Vice President, na yun naman ang subject ng impeachment trial na ito. So, talagang hindi malaman kung saan sila maghanap ng witness. Ito, another witness na gusto nilang ipatawag, si Mary Grace Piatos, the very infamous Mary Grace Piatos, na pinipilit nila mag-exist. Totoo naman sa National Statistics Administration na wala talagang Mary Grace Piatos na pinanganak, that was born, that was baptized, that went to school. Wala, dahil yan ay isang pseudonym or alias ng isang agent ng ating intelligence officer ng ating pamahalaan, who perform his intelligence work and use names to cover his own identity or her identity. Napakaklaro niyan. Tulad ni James Bond, Secret Agent 007. O yan. Pag sabihin mo Secret 007 si James Bond. The same way with Mary Grace Piatos, meron niyang agent na mayroong pangalan yan. At hindi lang yan isang alias. In every operation, intelligence operation or whatever operation that entails safety, danger against these operatives, intelligence operatives, kailangan nila magkaroon ng pangalan. Kaya nga mayroong codename Cobra, codename Delta, or X-44, si Tony Falcon yun. Tony Falcon is Tony Ferrer. Mga ganun. The same way dito sa pangyari sa anti-insurgency operations natin ng mga intelligence officer. Kaya nagkaroon ng ganitong alias. Kung maipalabas ninyo yan, swerte na kayo. Marami nagsasabi, it never existed. Really, it never existed. That name, kung sabihin mong tao yan, hindi yan tao. It's only an alias. Ang tao yung nagbigay ng alias na Mary Grace Piatos. I don't know kung paano nyo palabasin yan na hindi naman nyo kilala ang taong gumamit ng alias na yan. Not unless meron kayong strong evidence na ito si Juan ay si Juana Paula. Pasensya na kung mayroong ganyan may pangalan na ganyan, sample lang yan, ay is the same person as Mary Grace Piatos. The same intelligence officer, Juana Paula, is Mary Grace Piatos. Kung maprubahan ninyo yan, kailangan you delve into the matter at tuklasin ninyo ang pagkatao nitong Mary Grace Piatos. Hindi ang depensa ang nagbigay sa inyo na ito si Mary Grace Piatos. Tandaan ninyo dito sa kaso na ito, kayo ang mag-prove ng guilt ng ina-accuse ninyo na si BP Inday Sara. Hindi ang depensa ang mag-prove ng innocence ni BP Inday Sara. Ganyan ang batas, mga abogado kayo. Alam ninyo yan. You should make the move to prove the guilt of BP Inday Sara na si BP Inday Sara ay nagnanakaw na until now hindi nga ninyo masabi.
Magkano ba ang ninakaw ni BP Inday Sara? Ninakaw ba niya yung intelligence fund or yung confidential fund? Ano bang sinasabi nyo sa mga declarations ninyo? Ang sinasabi ninyo na misuse. Kaya nga may kuha audit para gusto nyong i-prove na may misuse. Even the misuse is not an impeachable offense kasi pwede mo naman i-correct yan up to the Supreme Court. Kung mayroong mga red flags dyan, pwede mo i-correct yan. Kaya ginawa lang ninyong issue yan. At ito, hindi natin dapat kalimutan, ang lahat na nag-accuse na nandiyan sa prosecution ay nabibigyan ng malita. We should always remember that. Si Luistro, anong sabi ng mga Marines? Nakatanggap ng ilang malita ba yun? 4, 5? Si Dilima, ilang paper bags pa natanggap dyan sa townhouse sa Forbes Park. Lahat na yan, talagang pinilit nila na malaglag, na hindi makatakbo si BP Inday Sara sa 2028 out of fear. Sobrang takot na sila naman ang makukulong at mapaparusahan at pwede pang masequester yung mga ari-arian nila na galing sa pagnanakaw, pagtanggap nila ng mga malita na yan. We should always remember that na ang kinakalaban ng itong prosecution is a member of the Malita Syndicate. Ang kalaban natin itong mga magnanakaw na ito, lagi nating ilagay sa isip natin yan. Huwag nating kalimutan yan. Kasi this impeachment is intended para malihis ang pag-iisip natin. So, kailangan ilagay natin sa pag-iisip natin ng mga kalaban natin ang sindikato ng magnanakaw headed by the Bangag President, his wife, his son, and his cousin Martin Romualdez, na hinahanap na ng mga magnanakaw din yung saan niya linagay yung mga malita. Siguro magkaroon ng raid. Yan ang balita dito sa port, dito sa global. Marami daw umaaksyon ng mga international na magnanakaw na hinahanap itong mga malita kung nasaan pa ba. Kaya hindi sila naniniwala na nakalabas na ng bansa, dahil ito nga yung gagamitin nila dito sa mga operasyon nila para tuluyan na nilang makuha ang paghawak sa ating pamahalaan at sa bansang ito habang buhay pa yung mga Marcoses at Romualdez. Yan ang gagamitin nilang pera. At maraming gusto na maging sa kanila. Kaya bakit daw maghahanap pa sila ng gold mine, na mayroon naman palang gold mine dyan sa Forbes na pera na hindi na kailangang lusawin as gold or diamond. Pera na kaagad. Ngayon yan ang lumalabas na mga balita sa mga kapihan dito sa global. So yun ang pangyayari dyan sa Senado during the pre-trial conference ng dalawang mag-opposing sides, ang side ng prosecution, palpak naman, at ang napakagaling na defense lawyers ni BP Inday Sara. So yung box containing the tax payments of BP Inday Sara, tax records, was not markahan mo na lang yung bandang puwitan ng box kasi hindi pumayag yung defense lawyers, at they will have an answer today bakit hindi sila pumayag. So wala na yung ebidensya na yan. So ano pang ebidensya ang meron kayo para ma-impeach si BP Inday Sara? Kasi ganyan sa mga impeachment cases, like the impeachment case of President Erap,
merong konkretong ebidensya na nagkamal ka ng salapi na galing sa pundo ng bayan at ginamit mo sa pangsariling kapakanan. Tulad sa nangyari ni Irap, si Jose Velarde, na pumirma siya ng cheque sa harap ng isang bank manager na nag-attest na talagang pumirma sa isang napakalaking halaga sa cheque sa pangalang Jose Velarde. Isa yun sa mga basis na nag-convict ni President Irap dyan sa impeachment case niya. Kung titingnan natin dito kay BP Inday Sara, meron ba kayong isang witness man lang na magsasabi na talagang merong kinamal na bilyones o milyones si BP Inday Sara katulad ng nangyayari kay President Irap? Or sabihin man ninyo na itong na si BP Inday Sara merong isang mansyon dyan sa Forbes Park, at sabihin ninyo wala sa kanyang salin, wala sa kanyang mga taxes na binayad ang binili ng mansyon na yan. Meron bang ganyan? Or merong helicopter si BP Inday Sara na binili galing sa pera ng pamahalaan, galing sa confidential fund? Or isang Gulfstream na jetliner, meron ba tulad ni Saldico at ni Tambaluslos? Pwede nyo maprubahan niya na meron talagang paglabag sa plunder, kung ganyan ang makikita nyong ebidensya. Kaya yung mga ebidensya ninyo, kahit sino mga matitinik na abogado, walang kakwinta-kwinta. Hindi yan tatayo solidly in that impeachment trial. Kaya kahit hindi pa magbutuhan, ngayon pa lang, kung walang magic na gagawin ng mga majority na senators dyan, na definitely makikita ng buong bayan kung meron silang gagawing kabalaghan dyan sa mga ebidensya, akseptahin nila yan at bubuto pa rin sila for the conviction ng BP Inday Sara, na hindi naman aabot din. Kaya nga pilit nilang pababain ang number ng denominator to 20 or 18. Kaya dapat makulong yung ibang senador or ma-expel yan sa Senado. Malabo namang mangyari. So itong move ng prosecution is futile. Tingnan lang natin kung hanggang saan. Kung meron man silang gagawin ng paglabag sa batas, magrereklamo tayo. Sisigaw tayo yan. This might lead to a bigger happening like a people power revolution kung gagawin nila yan. So, ganyan na tayo sa topic na yan. Itong pangalawa nating pag-usapan, itong tungkol nga sa mass shooting na ginawa ng dalawang estudyante dyan sa Tacloban. Napakasimpleng pangyayari lang yan. Kasi, sa totoo lang, malaking kapabayaan ang mismong eskwelahan. Kung kontrolado pa nila ang kanilang mga estudyante itong Department of Education at meron pa silang matinong intelligence network, malalaman nila yan ang mga activities ng mga estudyante dyan sa school. Iwan ko lang kung may security guard yung eskwelahan na yan, which is intended naman talaga yung budget ng DepEd na mayroong mga security guard. Ang other schools walang mga security guard yan. And much more, walang intelligence fund para alamin ang mga activities ng mga estudyante, hindi lang sa loob ng school but outside. Kaya ngayon ang purpose ng confidential fund ni BP Inday Sara. Ang una niyang target are the recruiters tulad ng Kabataan Party List ni Manuel, ni Raul Manuel, nila ni
Brusas. No? Sino pa ba si Ko, yung mga bagong member ng party list ng kabataan. Yun ang intention yun, ang intelligence fund. Para alamin lahat. Not only the recruitment, pati nga yung mga teacher na samantala ng kanilang mga estudyante kasama dyan. Kung mayroon. Lahat na malalaking school, not only malalaki. May network yan ng intelligence kung ano daw bang nangyayari. And of course, yung mga internet shop na nandiyan sa school, kailangan ma-monitor yan. And it should not be near the schools. Kailangan malayo sa schools yan. Per regulation ng mga bayan kung nasaan yan. Dapat naman gagawin yan ng bayan or ng mga mayors sa kanilang mga lugar, mga bayan na pinamumunuan. Dapat may control sila dyan. At saka itong Gorbax na sinabi nila, marami namang ganyan before. In the past, matagal na yan na ganyan, baril-barilan. But it never come up to that point na ang bata ay ma-influensya at gagamit ng armas para ay mag-mass shooting parang sa US. Hindi yan nangyayari. At it could have been prevented kung merong tamang intelligence network ang eskwelahan, ang Department of Education. At ito ngayon, si Angara nakanganga. It never happened in any presidency. Nagkaroon ng mass shooting. This is the first time na nangyari yan. Under the helm of Angara. Walang kinagtatakutan yung mga bata sa panahon na to. Kasi walang presence of authority. So, I think, dito na nakikita natin na importante ang intelligence fund. Monitor ang mga activities ng mga estudyante not only inside the school but outside the school. Kung ayusin lang pagdala yung pundo na yan, which amount into millions, ma-prevent natin ang mga gitong pangyayari. At yung mga school officials, anong ginawa nila? Diba? So, ang pangalawa rin pala, yung mga parents. So, di ba ninyo mapansin ang activities ng inyong mga anak? Talagang involved na lahat. And even the churches, mga religious organizations natin. Dapat laging nagpaalala sa mga kabataan sa ganitong danger ng impluensya ng ganyang mga bagay. So, dapat magkaroon ng talagang matinding adjustments ang mga eskwelahan, Department of Education with regards to the safety of the students. Kailangan ilagay nila sa priority list nila ang safety ng estudyante. Tulad niyan, mayroong mga threat na pinagsamantalahan naman ni Remulla, ni John Vic Remulla, na dahil daw kay Bam na prevent daw yung another mass shooting, which is hindi naman proven na totoo. Gawa-gawa na ng isang teenager, 14 years old. At wala naman talaga daw threat of another mass shooting. At nag-react agad si John Vic Remulla na dahil daw sa pag-divulge ni Bam Aquino na pigilan itong another threat diyan sa Tacloban. At hindi naman yun confirm, pero pinalabas na nila as is. Bakit ganyan kamahal mo si Bam Aquino, John Vic Remulla? Hindi pa confirm, pinalabas mo na. Kinukontra naman ngayon ng Chief of Police ng Tacloban na hindi pala yan totoo. So ano na ngayon? So nakita natin na itong gobyerno na to walang control
sa kanilang mga subordinates. Kaya watak-watak lahat. So ganyan na lang. This is our last topic. So we have to end this podcast, and I thank you for coming over to this channel, Justin Talk News Feeds. At before leaving this channel, paki-press naman ng like. Press the like button, then try to share this video to your friends. And of course, if you're new to this channel or you have just passed by to this channel, Justin Talk News Feeds, paki-press ng subscribe button. Paisa-isa lang para naman tumaas ng konti itong maliit nating mumunting channel, Justin Talk News Feeds. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds, and see you around in my next broadcast. Thank you po. Good morning at God bless.